natin, sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan, higit sa alimang Diyos, dapat siyang katakutan. Sapagkat ang lahat ng Diyos ng mga bansa ay mga rebulto, ngunit ang Panginoon ang lumikha ng kalangitan. Ang kaniningan at kadakilaan ay nasa kanyang harapan, nasa kanyang sanktuaryo ang kalakasan at kaluwalhatian. Iupo nyo sa Panginoon ninyong mga sambayanan, ninyong mga sambahayan ng mga bansa. Iupo sa Panginoon ang kaluwalhatian at kalakasan. Iupo sa Panginoon ang kaluwalhatian nararapat sa kanyang pangalan. Lumapit sa kanyang mga patio at magdala ng handog. Sambahin ang Panginoon sa kaniningan ng kanyang kabanalan. Manginig kayo sa harapan niya, kayong lahat sa daigdig. Sabihin sa lahat ng bansa, ang Panginoon ang naghahari. Matatag ang pagkatayo ng daigdig, hindi ito makikilos. Muli ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Sige, salamatan po natin siya, dakilain natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa. Siya ang ating tunay na Diyos na karapat-dapat na sambahin at papurihan. Dakila naming Diyos, kami ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, na kami ay nagpapakumbaga sapagkat ikaw ay dakila, Panginoon, karapat-dapat kang sambahin at papurihan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa aming sama-samang pagsamba, Panginoon. Ikaw ay tunay na maluwalhati, ikaw ay maitaas, Panginoon. Lord, meron kang mensahe sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming bigyan ng mapagpakumbagang puso, Panginoon. Bukasan kami patuloy, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Tawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa sa isip, sa salita. At dalayan ko, Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na magtutupid sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Lord, you are worthy of all praise, O Lord God. Blessed be your name, Panginoon. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. You are worthy of all praise, O Lord God. Lord, we will worship you in your holiness. Lord, mabigyan ka namin, Panginoon, ng pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Sapagkat tunay nga po, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita that you are looking downward, Lord God, to see and to look, Lord God, to those people, Panginoon, who worship you in spirit and in truth. Lord, matagpuan mo nga po kami, Panginoon, na sumasamba sa iyo. Lord, na may totoong puso, Panginoon, to worship you in spirit and in truth, Lord God. Lord, salamat sa iyo sa umagang ito. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng ibayong sigla sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, at sa pagtanggap ng iyong mga salita. We ask your Holy Spirit, Lord, to come upon us, Lord God, to empower us, to anoint us, O Lord God, anoint our pastora, Panginoon, and the worship team, Panginoon, Lord, to fully work in us, O Lord God, your word, Panginoon, and the power of your Holy Spirit, O God. Thank you, Jesus. Give us a receptive heart, Panginoon, and we cancel every distraction, Panginoon, in our midst. In the mighty name of Jesus, and let your Spirit continue to move upon us, O Lord God, and teach us with all wisdom and understanding, O God. Thank you, Lord God, and we give you all the glory and honor and praise in the mighty name of Jesus. Everybody say, amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Pinagpalang umaga. I am blessed you are here. Amen? Yan. So let's give a clap of offering of praise ulit sa Panginoon. Yung mas malakas na magmuli ang pagsama. Para kay Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, para kay Lord yan. Itaas mo naman yung palakpak mo. Amen? Para kay Lord yan. Mas malakas pa. Hallelujah! Kapag sinabi ko pong praise, sabihin niyo, praise the Lord. Okay? Practice ko na. Praise! Praise the Lord! Kasi pa, praise! Praise the Lord! Praise! Praise the Lord! Praise! Hallelujah!
you, Lord. Dahil sa salita mo, you said, oh God, to depend on you, trust in you, and you will take care of us, Lord. This morning, Lord, we continue to surrender our life to you, oh God. Kayo po patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa. Kaming Panginoon ang buhay namin. I just want to worship you, oh God, for you to serve you, for everything that you have done for us, Lord. Salamat, Lord. Kaya wala kang katulungan, Panginoon.
katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Salamat, Panginoon, dahil wala kang katulad, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil wala kang kapantayan, Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking sasabihin mo. For you are the King of Kings and the Lord of Lords, our Prince of Peace, Jehovah Jireh, our Creator, our Abba Father. Thank you, Lord, for everything that you have created. Thank you, Lord, for everything that you have done for us, Lord. This morning, oh God, as we lifted our hands to you, Lord, as we worship you, oh God, as we sing praises to you alone, Lord. Lord, you know what's in our hearts, oh God. We pray, Lord, na patuloy mo ilagay sa puso't isipan namin, oh God, that desire that comes from you alone, oh God. That desire to worship you, to honor and to obey you, Panginoon. This morning, Lord, open up our eyes and our hearts to you, O God. We remove, Lord, any distraction, O God. Lahat ng bumabagabag sa aming isipan, Lord, binibigay namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, we just want to focus on you alone and your word, O God. Bigyan mo kami ng wisdom and understanding to receive your word, O Lord, at sa buhay po natin yan. Di lamang kami mananatili na nandito lamang, bagaman, Lord, babahagi namin yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo sa amin na walang kamantay at walang katulad. Salamat, Lord, na narito kami. Thank you, Lord, for this opportunity, for this privilege, O God, that we can worship you freely, Lord. Na malaya kami, Panginoon, na makakapunta sa lugar na ito at makakatanggap ng salita mo, O Diyos, at makakapagpuri sa iyo, Panginoon. Lord, we give God all the glory, honor, and praises to you, Lord. And let every God's people say, Amen. Mas malakas tayo, mapalakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. Good morning! Tayo po dadako sa pagbibigay po ng ating mga tithes and offering. So sino po dito ay naniniwala this year na aagos at rumaraga sa pagpapala ng Diyos sa atin? Amen. Taas po yung mga kamay. Kung na naniniwala. So, gusto ni Lord, ikaw ay pagpalain. Amen? Gusto ni Lord, bigyan ka ng magandang negosyo. Yan ang gusto ni Lord sa atin eh. Amen?
Pero ang tanong, gusto mo ba? Baka yung 1 taon mong pagpipray ng trabaho hanggang ngayon wala pa rin. Kasi hindi ka pa nag-a-apply. so, yun, no? Ako po sa personal kung ito po yung excited ako lagi sa unang message ng taon, yung last Sunday. So, doon ko po inuumpisa kung anong tinuturo ng Diyos sa akin o sa atin lahat. So, ano pong instruction sa ni Lord this year? Sa mga naghahanga doon, yung mga gustong mag-breakthrough sa finances. May nakuha ho ba kayo last Sunday doon sa message? Napaka powerful ng message sa atin. So, in my own testimony po, 1 taon ako nagpe-pray na ako'y bigyan ng finances breakthrough ni Lord ng mga extra income. Pero ang aking naisip, wala naman pala akong trabaho. Wala akong negosyo. So, this year, inumpisahan ko na. So, may gagawin ka, amen? Kikilos ang iyong pananampalataya at ang iyong panalangin, amen? So, kung gusto mo rin mag-disciple, gusto mo magkaroon ng mag-share, pero nasa bahay ka lang, wala talagang mangyayari, amen? So, kailangan mong lumabas, humakbang, kasama mo si Lord. Kaya sa pangako ni Lord sa atin, He will be with us kahit saan tayo magpunta, amen? So, yun po, no, sa amin bilang testimony. So, para may start yung taon namin, kailangan din namin kumilos para sa extra income. Kung makikita nyo po yung aking may bahay, asawa, kung ano na lang po yung pinupost sa kanyang My Day. So kikilos po tayo para bigyan po natin dahilan si Lord kung saan niya padadaanin yung blessings. Hindi po yan mahuhulog basta-basta. Kailangan po natin na bigyan si Lord ng paraan para maibigay yung inihingi natin sa Kanya. Amen po ba? So, yun po. Handa na po ba kayo this 2026 na may aksyon? Parang tinatamad. So, gawin po natin yun. Amen? So, gusto mong ma-increase yung tithes and offering mo, pero wala naman dumarating, it is the time na tayo baguhin natin yung mindset. Mindset ba? Di ba? Yung ganon, yung wala na yung pa-victim mindset. Yung sasabihin mo sa sarili mo, ganito na lang talaga, itong kalooban ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos na manatili tayo sa anumang pong lagay ng buhay natin. Amen po ba? Gusto niya po tayong iangat, pagpalain, mag-grow tayo even sa spiritual life natin. So, action lang mga kapatid. So, sige po tayong lahat for our tithes and offering. So, let's pray. Ama namin Diyos, dakila ang makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po, maraming salamat sa lahat po ng mga biyaya, pagpapala ang aming natatanggap buhat sa iyo. Ito po ay binigay mo, hindi lamang po ito ay aming kimkimin o ibabalik po namin ano po yung para sa iyo, bukal sa aming puso, Panginoon. Kaya itong aming handog at tithes, Panginoon, ay bilang pasasalamat na ibinabalik namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Kamusta po kayo? Hallelujah. Pakisabi mo naman po sa katabi mo, you are so blessed, you are here. Amen. At blessed din po tayo na makita ang bawat isa. Tama po ba? Amen. So tayo po muna ay manalangin. Let us continue to dedicate this worship service sa Panginoon. Lord, we continue to acknowledge you and worship you in this place in our lives. Marami pong salamat that you are our great teacher. You are our shepherd. At sinabi mo that your sheep will hear your voice. They know your voice and they hear your voice. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko na ang bawat isa
ay makarinig mula sa iyo, Panginoon. That they will receive a personal revelation coming from you, Lord, na magpapabago pong patuloy ng kanilang buhay. Magtatama, mag-aayos, at magpapa-fruitful pa ng kanilang mga pamumuhay this year, 2026, Lord. And yung salita mo, Panginoon, that will continue to increase our faithfulness to you, Lord. Panginoon, bukas po ang aming puso, ang aming isip. Kayo po ang patuloy na kumilos sa buhay po namin at sa kalagitnaan po namin. We continue to acknowledge the Holy Spirit and we depend on you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So last week, pinag-usapan po natin yung paano ba tayo magkakaroon ng momentum. Amen? So, doon tinignan natin na hindi pala sapat na ikaw ay merong potential, merong kang lakas at resources. Pero kapag wala palang paggalaw or pag-aksyon, walang magiging momentum sa buhay po natin. No, kagaya po ng trend, 'di ba? Yung example natin, tsaka yung itlog. Kahit ilagay mo sa release ng trend yung itlog, hindi ito masisira or madudurog kung hindi gumagalaw yung trend. Tama po ba? Amen? Pero kapag ang trend, umandar yan, 'di ba? Napakabilis. Kahit anumang humarang dyan, sira or wasak. Amen? Kaya nga kapatid, ganyan din po sa ating buhay and ministry. No, power without movement is wasted power. Walang kwenta kapag hindi po tayo kumilos. Amen? Kaya tinignan natin doon yung 2 points na mga dapat nating i-mind para po talaga maranasan natin yung breakthrough sa ating buhay. Number 1 is yung ating mindset. No? Tinignan natin yung 2 mindset na meron madalas ang Kristiyano na yun yung pumipigil sa kanya para maranasan niya yung talagang blessing ng Panginoon sa kanya. Hindi lang financially, but in every area ng kanyang buhay. So number 1, yung mindset na fatalist or fatalism. Bahala na ang Diyos. No, kahit walang ginagawa, basta sinabi niya lang, bahala na ang Diyos. As if wala siyang kakayahan or responsibility. Okay? So doon, tinignan natin na yes, God is sovereign. Talagang kung ano naman ang kalooban ng Panginoon ay nangyayari. Pero, meron din namang human responsibility. Amen? At yung pangalawa doon, yung victim mindset. Yung lagi na lang sinisisi ang ibang tao, kung dahil sa kanya, dahil sa nangyaring ganito, kaya ganito ako. Okay? Amen? So, walang inaako na responsibility. Tinignan natin sa 1 Samuel chapter 14, yung storya ni Jonathan. No? Wala silang armas, kaunti lang sila, tapos delikado pa yung sitwasyon nila. Kumbaga, they are on the, parang, kumbaga sabi nga nila, underdog. No? Pero, hindi yung tinignan ni Jonathan. Hindi siya nagpa-victim sa kanyang sitwasyon. No? Sabi niya, nothing can hinder the Lord na para bigyan niya kami ng tagumpay. Sabi niya, whether by many or by few. Kahit nakakaunti lang kami, walang makakapigil sa Panginoon. Amen? Nothing can hinder the Lord. So, hindi niya huwinantay yung perfect timing, perfect condition before siya kumilos. Amen? At yung pangalawang points po natin na tinignan, yung movement. Okay? After mindset, yung movement. Okay? Kumilos po siya, no? At dahil doon, nagkaroon ng momentum. Amen? Nakita natin, di ba, yung kanilang mga kababayan na nagtatago, lumabas. Yung mga kababayan nila na ayaw sumugod, sumama na rin doon sa pagkikidigma. At yung mga kasamahan nila na kumampi sa kalaban, bumalik na yung kanilang loyalty sa Israelites. No? So we see, kapag po pala tayo ay kumilos, nagkakaroon ng momentum at naapektuhan natin yung ating mga katabi, yung ating mga kapamilya, yung ating mga kasamahan. Amen? So, sabi nga po, hindi tayo nilagay ng Diyos sa kalalagyan po natin para lang po manatili tayo dyan. Amen? Nandyan po tayo kasi kikilos si Lord through you. Amen?
nasa pamilya ka na yan, nandito ka sa church na ito, nandito ka sa lugar na ito kasi ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Amen? So, hindi po perfect ang maraming bagay, no? Hindi din sila marami, kagaya ni Jonathan nga, pero ang makita natin doon is faithful sila at willing sila. Amen? Kapatid, are you becoming faithful day by day? Are you willing to be used by God? Amen? Kaya nga po, tutuloy natin ngayon. So, this Sunday, this morning, ano ba yung pangatlo at pang-apat na kailangan po natin? Kasi sinabi natin, hindi dapat na mag-i-start lang yung momentum. Kailangan ito ay masustain, makip, para talagang mag-breakthrough ka. Amen? Hindi pwede, di ba, sabi nga nila, pag daw January, punong-puno ang gym. Kasi ang daming papapayat, no? Yung New Year's resolution, magpapapayat na ako. Pero pagdating po ng February at March, wala na namang tao. Amen? Kasi hindi na-keep yung momentum hanggang una lang. Kaya po ito, mahalaga this morning, makuha natin, hindi lang yung paano mag-start ng momentum sa buhay natin, yung tuloy-tuloy na pagbabago, kung hindi yung talagang makip mo siya hanggang makapunta ka doon sa gusto mo o gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? So, ready na po ba kayo? Number 3, no? How to have momentum is moral. Pakisabi sa katabi mo, moral. Okay? Moral. So, ang ibig pong sabihin ng moral, it is the feeling of enthusiasm, loyalty about a task or a job. So, ang moral po, pwede siyang mababa, pwede siyang mataas. Okay? So, sa madaling sabi, ang moral, ito po yung pakiramdam ng tao tungkol sa ginagawa niya. Ganado ka ba dyan? Full of energy and passion ka ba dyan sa ginagawa mo? Or walang kalatoy-latoy ang iyong, di ba? Pag meron ka pong nakitang tao na mataas ang moral, di ba parang magilas siya? Full of energy? Amen? Pero yung mga mababa ang moral, parang walang energy. Amen? No. When you look at them, parang tamad na tamad sila sa kanilang buhay. Kasi po, alam nyo bakit importante ang moral? Kasi kapag meron kang low moral, mabagal, tsaka mahirap mag-accomplish ng mga goals, no, ng mga godly visions na binigay ng Panginoon sa atin. Pero kapag meron kang high moral, mabilis at tsaka mas marami ang nangyayari. Amen? Kagaya nga po nung sa 1 Samuel chapter 14, sa story ni Jonathan, dahil nagkaroon ng movement, at dahil sa movement na yon nagkaroon ng momentum, aba, tumaas ang moral ng mga tao. Yun nga, yung mga dating duwag, aba, tumapang na, nagsilabas na sa kuweba, no? Yung mga dating nakakampi doon sa mga Filisteo na akala nila silang mananalo, silang malakas, sila ang mayroong advantage. Dahil tumaas yung moral because of what Jonathan did, yung loyalty nila bumalik sa mga kababayan nila. Amen? So, yung mga nagtaksel, bumalik. Amen? Tsaka yung mga natatakot, sumama na, nasumugod. Amen? Di ba sabi ko nga po sa inyo, wala naman silang espada. Ang gamit nila na armas ay yung mga pangsaka. No? Pero dahil nga po nagkaroon ng high moral, nagkaroon ng pag-asa, no? Because of what Jonathan did, itong mga taong ito, nabago yung kanilang saloobin. Amen? Tumaas yung moral. So, isa sa goal po natin in our family, in our church, ay pataasin ang moral ng bawat isa. At paano po natin yun gagawin? Ito po yung secret daw ng moral. Bakit ka magkakaroon ng mataas na level of enthusiasm and energy about a certain task? Ito daw po, Nehemiah 8:10. Sabing ganyan, go and enjoy choice food and sweet drinks,
and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our God. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Hindi ho ito about sa pagkain. Tapos na ang kainan. Amen. So, ang sabi po dito, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. No? So, ano yung sikreto para po tayo ay magkaroon ng mataas na moral? The joy of the Lord. Amen? Tandaan niyo po ito, sadness demoralizes, while gladness mobilizes. No? Yung po palang gladness, nakakapanghina, nakakapangwala ng gana. No? At yung gladness naman, yung joy of doing something, yan po yung nakakapagpamobilize, nakakapag-energize sa atin. Kaya sabi ng Nehemiah 8:10, kapag may galak, may lakas. Amen. So kung gusto po natin na magkaroon ng movement, merong mangyari sa ating buhay, no, magkaroon po tayo ng breakthrough, gawin mong masaya yung cell group mo, gawin mong masaya yung pamilya mo, gawin mong masaya yung church mo. Amen? Ikaw mismo, mag-contribute ka ng saya. Amen? Ikaw mismo, mag-contribute ka ng kalakasan. Hindi yung nakita ka pa lang, mawala na ng gana. At tunay kaya na. Muli na. Amen? So, ito po kasing Nehemiah chapter 8. Sabing ganyan, yung context nito, nung una, sabi niya, di ba, do not grieve kasi nag-wept yung mga Israelita. Nung marinig nila na binasa ulit yung commandment ni Moses, no? Yung command ni Moses o ni God through Moses. So, and then, sabing ganyan, nung mga sumusunod na verses, nung naiintindihan nila yung command ng Lord, doon pa lang sila nag-rejoice. Okay? Kaya po merong kainan doon sa unang verse ng Nehemiah 8:10. Na sabi niya, mag-share kayo sa iba, this is the day that the Lord has made, no? So, sabi pong ganyan, hindi naman natin madadaan lahat ng bagay sa pagiging galit. Diba? Minsan gusto nating mapasunod ang isang tao, gagamitan mo ng galit, tataasan mo ng boses, amen? Tama ba? Pero kahit sumunod yon, anong attitude niya? Di ba padabog siyang susunod? Parang napilitan lang. Tama? Kaya mga kapatid, mas maganda po na atmosphere sa anumang settings ay yung masaya. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, kung masaya ba siya? Of course, alam ko po, merong time to be strict, merong time na mag-rebuke ka, mag-correct ka. Yes, may time na ganon. Diba? Hindi naman ho natin aalisin yon. Pero, wag naman lagi sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay galit ka. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay mo, puro na lang galit. Puro na lang pagkokorek. Puro na lang, ganito, gawin mo to, ganyan mo yan. Hindi ho ba yung atmosphere na masaya? Diba? Yung tao parang ang gaan ng pakiramdam kapag siya ay gumagawa. Nakakasunod po ba? Amen? Kaya mga kapatid, yung joy is not a denial of conviction coming from the Word of God, but yung joy nagsusustain sa obedience. Amen? After makonvict ng tao, di ba, kahit naman si Lord sabi niya, after mourning, there is joy. Hindi naman laging morning and morning na lang kalungkutan. Amen po? Kaya mga kapatid, kung gusto nating magkaroon momentum in any organization that you belong to, no? Every ministry in the church, your family, di ba? Masarap na atmosphere yung merong joy of the Lord. Sinasabi mo ba, Ate Wilma, na wala nang magiging kalungkutan? Hindi. Kasi meron talagang mga sitwasyon na kalungkot-lungkot. Amen po. Pero dapat, hindi nawawala yung joy of the Lord. Amen? Yung nasa loob mo. Kasi yung happiness, madalas,
it is dependent doon sa nangyayari sa labas. Pero yung joy of the Lord, it is internal. Na kahit alam mo na merong pagsubok sa buhay, makakapagpatuloy ka dahil alam mo kasama mo si Lord. Amen po? Kaya nga mga kapatid, ang ating pong joy is anchored in the Lord. Hindi sa comfort, hindi sa success na ma-achieve po natin. Amen? Kasi yung success, yung pera, no, yung success akala natin, 'di ba, yung mag-gain mo to, mabili mo to, mapatayo mo to, ma-experience mo ito. Amen po. Pero yung mga bagay ho na yon, madali lang magsawa ka, no? Ang naglalas talaga is the joy that we have in the Lord. Amen? Kapag ang joy mo nakaangkla, nakatanikala sa Panginoon, at hindi ho sa mga temporary na bagay, ang joy mo tuloy-tuloy. Amen? Kasi pag inangkla mo, kinonect mo, no, yung joy mo sa mga temporary things, after a week, after a month, malungkot ka na naman at wala ka na namang energy. Amen? Kaya for us to have a momentum, tuloy-tuloy, no, na pagsunod sa Panginoon, kailangan may joy. Amen? May joy po ba tayo? I got a joy, 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 joy. Joy in my heart. Diba? Dapat po memorize natin yun, yung kanta ng mga bata sa Sunday School. Amen. Meron pong 2001 movie, ang title is Monster Inc. Monster Incorporated. Napanood nyo na po ba yun? Okay. So it is an American film kung saan cartoon siya. So animated movie. No, ang kwento nun is that sa mga cabinet, 'di ba, nauso yung pagtatakutin mo yung bata, yung sa cabinet, 'di ba? Yung ayan, may monster diyan. Okay? So ganun yung story. Yung mga monster, they are living inside that cabinet na parang may portal, ganon. And then so ang trabaho ng mga monster is takutin yung mga bata, okay, every night. Kasi kapag pala tumili, no, tumili ang bata, nakakakuha sila ng power. Okay? So para silang nagtatrabaho sa Espelapco. Okay? Nag-harvest sila ng power coming from the tili ng mga bata. Okay? So meron doon yung bida, si Sullivan, at saka yung kaibigan niya. Okay? So si Sullivan, siya yung nakakatakot yung itsura. So siya yung parang top employee doon sa Monster Incorporated. Kasi pag nakita pa lang siya ng bata, tumitili na. So nakakuha siya ng maraming power or kuryente. Okay? And then meron siyang kaibigan, ang pangalan is Mike. Okay? Si Sully and Mike. No? So si Mike, pag naman nakita ng mga bata, tumatawa. Okay? Nakakatawa yung kanyang itsura. So, ngayon, si Mike laging binubuli kasi wala siyang nakukuhang tili. So, walang electricity na nakukuha. Okay? And then, one time, nung binuksan yung cabinet, tinakot nila yung bata, naiwan nilang bukas. Okay? Yung cabinet. So ngayon, itong bata, out of the curiosity, nakapasok siya sa mundo ng mga monster. Ngayon, nung nakita siya, ang sabi ng mga monster, kailangan natin siyang ulihin. Sabing ganyan. Kasi para sa kanila, naniniwala sila that humans are toxic. So nakakamatay daw yung mga humans. Kaya kailangan siyang hulihin para maibalik doon sa mundo ng mga tao. Okay? And then, habang hinuhuli siya, tinulungan siya ni Sully. Okay? So si Sully, tinulungan niya yung bata at sa kanilang journey, no, sa pagtakas nila, meron silang parang mga sinakyan doon na nakakatawa, ganon. So, akala nung bata, imbis na matakot siya, parang naglalaro sila. So ngayon, ang nangyari, habang hinahabol siya, tawa ng tawa, halakhak ng halakhak yung bata. At ngayon, nag-umpisang magputukan yung mga
ano nila, parang reserve, ng, yung saan nila sinisave yung electricity. So ngayon, napagtanto nila na mas matindi pala ang effect ng tili ng bata galing sa tawa imbis sa takot. Okay? So, anong lesson doon sa story po na yon? Mas magandang atmosphere ang joy imbes na takot. Amen? Amen po? Because sadness and even fear demoralizes. Pero po yung gladness of the heart, yan po yung nagmo-mobilize sa atin. Amen? Para magawa, para makapag-obey sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, God's people, we should be people of joy. Amen? Sabi nga po ng Bible, di ba? Rejoice in the Lord always. Hindi niya sinabing, rejoice in your situation always. Hindi. Kasi yung sitwasyon natin, pabago-bago. Pero dito si Lord, permanent. Amen? Perfect ang Panginoon, hindi siya nagbabago. Kaya sabi niya, rejoice in the Lord always. Amen? Amen po. So, dito sa story na to, hindi ho takot ang nagpapagalaw sa kaharian ng Diyos. Amen? Even though that is just hindi yung biblical example. Amen? Pero you get my point. Amen po ba? So, yung joy po, yung nagpapagalaw. At yung pong ating joy ay galing sa Panginoon. Sabi ng Galatians 5, di ba? One of the fruits of the Holy Spirit is joy. Galatians chapter 5. No? Kaya nga po yung joy natin nanggagaling sa fruit ng Holy Spirit sa ating buhay. Amen? Yung joy po, yan yung nagpo-produce ng sustainable energy, no? Para po talaga tayo ay makapag-breakthrough. Pansinin mo, kapag ikaw ay nag-away kayo ng asawa mo, di ba? O nag-away kayo ng kapamilya mo, o, di ba parang bigat na bigat ka, ayaw mo nang gumawa ng kahit anong bagay, gusto mo na lang mahiga or maupo, na-experience mo ba yon? Gusto mo na lang magmukmok, tama ba? When there is kabigatan sa ating puso, yun na lang yung gusto nating gawin. Diba? Magmukmok, walang gawin, wala ka din ganang kumain and all. Amen po? Kaya po iba ang nagagawa kapag merong joy. Sabihin mo sa katabi mo, joy. Joy, amen? Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound judgment. So, hindi ho fear ang nilalagay ng Panginoon sa atin. Of course, there's what we call fear of God, pero hindi ho yung takot na nanginginig. But fear of God is our deep respect sa Lord eh. No, kaya sabi niya dito, God has not given us a spirit of fear that paralyzes us. No? Fear na, di ba, kahit nga yung meron ka lang naramdaman sa katawan mo, di ba? Kapag inisip-isip mo yun ng paulit-ulit, para ka na rin napaparalyze. Hindi ka na makapag-focus sa work mo, sa mga dapat mong gawin, kasi yung fear, di ba? Parang inaano ka niya, yung parang nababalot ka ng fear. Amen po? No? Kaya the kingdom of God is not powered by fear, but by the joy in the Spirit. Kaya po, ang magandang karakteristik ng pamilya, ng simbahan, no? Pag nakita nila yung pamilya mo, masayahing pamilya yan. Imbis na sabihin nila, bugbugan ng pamilya na yan. Diba? Lagi na lang bangayan ang pamilya na yan. Hindi ho ba magandang karakteristik na sabihin nila, pag nakita yung pamilya mo, masayahin ang pamilya na yan. Kahit may pinagdadaanan, parang wala. Happy lang sila. Diba? Amen? O kaya yung church natin, no? Imbis na sabihin nila, mapamawal na rin king church na rin. Mapag-condemn na rin church na rin. Hindi ho ba masarap na pakinggan na gusto kong sumali dyan kasi masayahin ang mga tao dyan. Amen? Hindi ko naman, gagaya nga ng sinabi ko, hindi naman dahil masayahin tayo, ay mapag-consente na tayo. Amen? Yun ang magandang balanse doon. Baka sinabi natin, sige, basta kung anong nakakasaya sa iyong puso, sundin mo. Hindi!
Kung ano ang nakakasaya, true, na tama sa align sa salita ng Panginoon. Of course, doon po tayo. Amen? Kaya yung number 3, moral. Tingnan mo yung katabi mo. Kung meron ng joy, meron ng high moral. And then pang-apat po is, ito yung last, no? So sabi natin, para magka-breakthrough, you need, number 1, mindset. Number 2, movement. Number 3, moral. And last is milestone. Okay? So ano yung milestone? Ang milestone po, it is an important point. Importanteng yugto ng buhay mo. Okay? So it is a point of progress or development of something. Diba yung nagsi 7 years old, that's a milestone. Sineselebrate, o kaya naman yung 1-year-old, diba? Ito yung mga bonggang mga celebration eh. Kasi it's a milestone. No? 1-year-old, 7 years old, 18 or 21. Okay, debut, diba? So, meron pong milestone ang buhay. Amen? Diba? Yung nag-aaral ka from high school, diba? Magiging valedictorian, diba po? From high school, naging valedictorian din. That's a milestone. Sa college, cesarean. Cesarean? Hindi niya na-gets. Kasi ang goal niya pala is magka-jowa. No? So, valedictorian, tapos college na cesarean. Nandi oras. Okay? Hindi nyo na-gets yung joke ko. Sorry. Hindi ako marunong talaga mag-deliver ng ano pa ako, trying hard. Okay? Narinig ko lang po yun kay Pastor Rafi. Kay Pastor Rafi Panlilio. Okay? So, yung milestone po, balik po tayo. Okay? Is, kagaya po ng sa daan. Diba? Merong mga kilometer post na tinatawag. Diba? Kung hindi ho natin alam, merong mga nakasulat, diba, sa mga poste or mga nakastand na kilometer na nakasulat kung ilan, gano'n. So, those are what we call kilometer posts. Those sa Amerika, tinatawag is miles kasi milestone dahil ang gamit nila ay miles imbes na kilometer. So, may tanong ako sa inyo. Mas gusto nyo po bang magbilang ng kotse or poste? Sino po ang gustong magbilang ng kotse? Taas ang kamay. Sino ang gustong magbilang ng poste? Okay, sige. So, meron akong kwento. Okay? May isang salesman. Okay? Pag salesman ka, diba, palibot-libot ka sa iba't ibang lugar. Ngayon, meron siyang constant road na dinadaanan itong salesman na ito. At doon, lagi niyang nakikita sa ilalim ng poste, merong isang mama. Okay? Lagi, doon niya, maayos naman ang itsura, ganyan. Pero lagi siyang nandoon nakatambay doon sa tabi ng poste. And then one time, na-curious talaga siya at binabaan niya. Okay? Sabi niya, Ma, bakit ka laging nandyan? Anong ginagawa mo? Ang sabi nung mama, nagbibilang ako ng kotse. No? And then mga dumadaan, sabi niya gano'n. And then, ang sabi ng salesman, ang boring naman pala ng buhay mo, sabi niya. Kasi nagbibilang ka lang ng kotse. Ikaw, sabi niya, anong ginagawa mo? Ako, nagbibilang ako ng poste, sabi niya. Kasi habang siya ay nagdadrive para hindi siya mainip, nagbibilang nga siya ng poste. Okay? So, ganun yung kanyang ginagawa. No? So, tingin nyo, sabi nung nagbibilang ako ng poste, sabi niya, diba? Sabi nung mama, parehas lang naman pala tayo. Di boring din ang buhay mo, sabi niya. Kasi nagbibilang ka lang ng poste. Pero tingin nyo, parehas lang ba talaga sila? Hindi. Bakit? Okay. Hindi sila parehas. Mas lamang ang nagbibilang ng poste kesa dun sa kotse. Bakit? Yung nagbibilang ng kotse, kahit ilang kotse ang bilangin niya, hindi siya umaalis sa kanyang lugar. Pero yung nagbibilang ng poste, umaandar, nagkakaroon ng progress. Nakakadami siya ng poste dahil umuusad siya. Amen? Ganon din po sa buhay po natin. Our Christian life,
hindi ho yan meant to become static, na parang steady ka lang, ganyan ka lang. Amen? Ang buhay po natin, it is meant to have progress and to have growth. Amen? Amen po. Isipin mo kung hindi lumaki yung anak mo, di habang buhay mong halagain. Amen po. So, our life is meant na magkaroon po ng progress. At ito po ang nakakalungkot. Hindi masamang maging masaya sa progreso ng iba. Pero, hindi ka dapat manatili na maging masaya lang para sa iba. Kailangan ikaw maranasan mo mismo yung breakthrough. Maranasan mo mismo yung growth. Maranasan mo mismo yung progress. Amen? Amen. May natutunan po ba tayo? Amen po ba? Kaya sabi pong ganyan, maganda na may milestone. Doon sa storya ni Jonathan, balikan po natin yung 1 Samuel chapter 14. Doon sa verse 23, sinabi doon, on the day that the Lord saved Israel, the battle moved on beyond Beth-aven. Ang ibig pong sabihin nito, yung kanilang labanan ay nag-move on into another territory. Dahil nga natalo na nila yung nandito, so hinabol nila o nag-move on sila into another battle. So na-conquer din nila yung another territory beyond Beth-aven. Amen? So sinasabi po dito, sa buhay po natin, kailangan meron tayong nako-conquer. Amen? Kapatid, ano yung battle na dapat mong i-conquer sa buhay mo? Iba-iba po tayo ng pinagdadaanan, iba po tayo ng mga dapat i-conquer sa buhay. Pero, ang importante doon, kailangan tayo ay magwagi this time. Amen? At paano po tayo magwawagi? Kung sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Kaya di ba sabi niya, nothing can hinder the Lord. Sabi ni Jonathan, whether by many or by few. Amen po? Ang magandang tanong, kapatid, this morning is, sasamahan ka ba ng Panginoon sa plano? Nagbabasa po ako sa Joshua. Doon, nag-start na silang mag-conquer. Kasi namatay na si Moses. So, ang new leader na, si Jonathan. Ngayon, si Joshua. Parehas sa si Jay Joshua. Okay. Si Joshua. Okay? Buti na lang, may aron akong counselor. Okay? Si Joshua. Okay? Doon, merong pinakonquer si Lord na lugar. At sabi niyang ganyan, wala kayong kukunin na samsam. Ito lahat ay dedicated sa Panginoon. Pero doon si Achan, yung part siya ng tribe ni Judah, okay, doon sa out of the 12 tribes of the Israel, nanguha sila ng samsam. Kumbaga may ngupit na. Dati pa lang, corrupt na yung mga tao. May ngupit na. Okay? So, kinuha nila kasi ang pinakuha, yung silver, gold, okay? Kasi gagamitin sa temple or what. Basta, yung pinadedicate ng Lord. Sabi ni Lord kay Joshua, ano man masamsam yun na gold and silver, set it apart from me. For me, sabi niya. Pero kumuha si Achan. So, tinago niya doon sa kanyang tent. Hinukay niya. Okay? So, binaon niya doon. Ngayon, the next time that they will fight again, natalo sila. Bakit? Hindi sila sinamahan ng Panginoon. Dahil doon sa disobedience nila. Amen. Kapatid, kung ang ating buhay ay hindi consecrated sa Panginoon, paano ho natin ma-expect na sasamahan tayo ng Panginoon? Tayo po ngayon sa church ay merong 7 days fasting. Nag-start tayo nung Wednesday. Nag-i-skip lamang po tayo ng 1 meal a day. And yung 2 meals natin ay Daniel's fast. Ibig sabihin, fruits, vegetable, and fish ang ating kinakain. So, kasi nag-humble po tayo sa Panginoon Alam niyo po ang sinisignify bakit tayo nagpa-fasting? Para po samahan tayo ng Panginoon. Kasi kapatid, kapag hindi ka sinamahan ng Panginoon, kahit na may right mindset ka, may right movement ka,
may high moral ka, kung hindi mo rin kasama ang Panginoon, wala kang mararating. Amen? Kaya kapatid, at the start of this year, ito ang kailangan siguraduhin mo. Kasama mo si Lord sa anumang hakbang na gagawin mo. Amen po? Kasi kapatid, yun nga, kahit na tama na lahat ang ginawa mo, sabi ng Biblia, ang God pa rin ang nagkukos ng increase. Ang God pa rin ang magsasabi kung meron kang success or wala. Amen po? Kaya nga mga kapatid, it's very important that we look in our lives. Kasi, di naman alam ni pastora, ng cell leader mo kung ano talagang nangyayari. Pero, kapatid, alam ni Lord, even what we are keeping in the dark. Amen po. Ayaw po nating sumuong in a fight na akala mo bibigyan ka ng success, akala mo bibigyan ka ng breakthrough ng Lord, pero pala hindi mo pala siya kasama. Kasi merong mali na dapat itama sa buhay po natin. Amen. Kaya mga kapatid, hindi po ito para i-condemn kayo na parang, aro, makayan. Hindi. It is an invitation for us to correct ang ating mga puso, no, ang ating mga buhay, para po talagang kasama mo si Lord. Amen? Sinabi naman niya kasama natin si Lord, di naman talaga niya tayo iiwan. No? I will never leave you nor forsake you. Pero kapatid, how can we expect na si Lord kikilos siyang matindi sa buhay po natin kung may balakid? Amen? Kaya mga kapatid, ito po, sabi niya, balik po tayo doon sa milestone, no? Sabi pong ganyan, Deuteronomy 5:15, God commands His people to remember progress dito eh. Sabi niya, remember the Lord your God who brought you out of Egypt. No, ito po yung tagpo na nakawala na sila sa pagkaka-enslave. Ang sabi niya, alalahanin nyo, okay, na pinalaya kayo ng Panginoon out of slavery. No? Sabi niya pa sa Joshua 4, verse 6 to 7, when your children ask, you shall say this, na ang Lord, ito yung ginawa niya, no? Para kayo ay mapalaya mula sa pagkakaalipin. Amen? And even nung nakakross na, kasi, di ba, nung unang cross nila out of Egypt, hinati ng Panginoon ng Red Sea. Now, on the leadership naman ni Joshua, hinati niya yung Jordan River. At paglampas nila doon, meron silang mga 12 stones na nilagay as parang pag-alala doon sa pagkilos ng Panginoon na matindi sa kanila. Amen? Kaya nga po yung milestones, kapatid, hindi naman siya yung pride na parang nagbibilang ka ng success, nagbibilang ka ng mga narating mo. Di ba po sa internet, nauso yung pag make cake ka, tapos itutusok mo kung ano yung tawag doon, achievement cake, di ba? Itutusok mo doon, nakasulat yung mga na-achieve mo. Kapatid, yung milestone, hindi siya pride, but it is a testimony. Itong ginawa ng Panginoon. No? Kaya ka merong record, meron kang pag-alaala ng ginawa ng Panginoon kasi it is a testimony of God's faithfulness in our lives. Amen? Amen? Kaya nga kapatid, yung pong ngayon, no, this year, our church, nagpipray po tayo ng 100 people sa Lord. 100, hindi dahil gusto lang nating dumami, kung hindi dahil yung 100 na yon, it represents lives na nabago at naligtas. Amen? Kaya sama-sama po tayong gumawa, mag-unite doon po sa church goal po natin na yon. Amen? At kung gusto nyo pong sumama sa prayer and fasting, no, kung buntis ka o may maintenance ka, pwede naman po yung fasting sa social media o ano man pong bagay. Basta you will focus on the Lord. No, kasi magpe-prepare po tayo for great harvest. Amen? Kasi po, a life without order, hindi ho yan basta babagsakan ng great blessing eh. Kasi wala ka nga sa ayos eh. Amen? Kaya mga kapatid, ito po yung aking encouragement sa atin. Kung gusto po nating mag-progress, merong marating, mag-ayos po tayo ng buhay before the Lord.
Hindi lamang dahil pakitang tao, but because we are truly want to follow the Lord and obey Him. Amen po. Amen. So, sabi pong ganyan, progress is not optional. It is expected sa bawat isa sa atin. No, sabi po ng Hebrews 6:1, let us go on to maturity. No? Sabi ko nga po, in the physical form, nagmamature tayo. Even in spiritual, kapatid, dapat nagmamature ka. Amen? Nagde-devotion ka na, nagpe-pray ka na, di ba? Dati hindi ka naman nagde-devotion, nagpe-pray. Kumusta naman kung 20 years, 10 years, o 5 years ka ng Christian? O baka simula pagkabata mo, Christian ka na, di ka pa nagde-devotion na nagpe-pray. Amen? Parang walang progress. Parang walang maturity. Amen? Kaya po this year, pwedeng aside sa pagpapapayat, pwede bang na New Year's resolution nyo, basahin nyo naman ng isang beses ang Bible from Genesis to Revelation. Sino pong gustong mangako ng ganon? Hoy, walang makapagtaas. Sino pong magbabasa ng Bible nila? O yan, nakikita ni Lord yan, ha? O, yung mga nag-yes. Amen? So, let us go on to maturity, kapatid. Hindi po tayo pwedeng manatiling baby Christian. Kailangan po tayo ay nagpa-progress. Amen? Hindi po tayo pwedeng manatili na ganyan lang. Tayo po dapat ay nagde-develop. Amen? Kaya po, mga kapatid, yun po yung 4. Okay? Na kailangan po natin. Mindset, ayusin ang isip. Movement, galaw-galaw para di pumanaw. Number 3, moral. Okay? The joy of the Lord is our strength. Kapag may galak, may lakas. And number 4 is milestone. Meron po tayong progress. Ito po yung 4 para po tayo ay magkaroon ng momentum this year 2026 para tayong lahat ay mag-breakthrough. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Nothing can hinder the Lord. Amen? May nakuha po ba tayo? Amen? Nothing can hinder the Lord. Wala pong makakapigil sa plano ng Diyos sa ating buhay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Nag-uumpisa pa lang si Lord. Amen? Hindi pa ho tapos si Lord. May gagawin pa pong matindi si Lord sa buhay natin. Basta, kapatid, willing po tayong magpaayos sa Panginoon. Willing po tayong sumunod sa Panginoon. Amen? Amen? The old is gone and the new has come. Excited po ako sa gagawin ni Lord sa inyo. Dalangin ko, marami akong marinig na testimony kasi kumilos ang Lord sa buhay niya. Amen? Nagkaroon kayong breakthrough sa health, nagkaroon kayo ng breakthrough in your family, nagkaroon kayo ng breakthrough in your finances, and most especially, nagkaroon kayo ng breakthrough sa inyong spiritual life. Amen? Grabe, no? Hindi ho natin nasusukat ang success sa kasing-kasing. That's just part of it. Ang pinakamatinding success, yung mag-succeed tayo sa mata ng Panginoon. Amen? Mag-grow po tayo spiritually. Mag-increase ang obedience mo. Mag-increase ang faithfulness mo sa Lord. Amen? Tayo po'y manalangin. Pumikit po tayo. Magpakumbaba sa Lord. Kapatid, kung meron ka pong pinagpipray ngayong 2026, ito ho yung day na tatandaan po natin na this day, isusurrender natin kay Lord yung lahat ng ating mga pangarap, lahat ng ating mga adhikain. Amen? At ang ipagpipray po natin talaga is, Lord, let your will be done and let your kingdom come in our lives. Lord, salamat po. Ikaw po ang God of momentum. Lord, ikaw ang nagbibigay ng good success. Salamat, Panginoon, that you already equip us of the things that we need para po magtagumpay sa buhay na ito. We have your word, we have your Holy Spirit, and they are enough, Lord, para po ma-accomplish yung plan and purpose mo sa buhay po namin. Sa oras po na ito, Lord, nagpapakumbaba po kami, kaming lahat na nandito, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng tamang mindset. Bigyan niyo po kami ng tamang galaw, ng kasigasigan,
ng faithfulness, Lord, na gawin yung tama. And I pray, Lord, na bigyan niyo po kami ng joy na nagmumula sa iyo. Despite of all of our hardships, despite ng aming mga struggle, Panginoon, tulungan niyo po kaming umapaw ang joy namin sa puso namin because we have you, Lord. Because our names are written in the book of life. And you are our great treasure, Lord. Panginoon, bigyan niyo po kami, Lord, ng progress this year 2026, Panginoon. Ipakita nyo sa amin na nagpo-progreso ang aming mga buhay. Lord, pakita nyo, open our eyes, Lord, kung saan pa po kami dapat mag-grow, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Patuloy po namin dinedeclare sa inyo ang aming dependency. Without you, Lord, we cannot do nothing. Wala po kaming magagawa. Wala kaming ma-accomplish. It's not by might, it's not by power, but through your enablement, through the empowerment of your Holy Spirit, Lord, doon ho lang namin magagawa, ma-achieve yung mga dapat po naming ma-achieve sa buhay po na ito. Through you, Lord, yung purpose mo, Panginoon, na mangyari sa buhay po namin. Lord, I declare, itong aking mga kapatid na nandito, nanonood online, manonood, Lord, I declare breakthrough. Come on right now, receive that breakthrough sa buhay nyo in the name of Jesus. Lord, I declare breakthrough sa buhay po na aking mga kapatid. Breakthrough, Lord, fruitfulness in their lives. Lord, unang-una, Lord God, in their spiritual life. That yung buhay po nila magkakaroon ng impact. Na yung buhay po nila, Lord, marami pong matatouch. Na yung buhay nila, Lord, marami pong madadalang tao sa kaharian mo, Panginoon. Lord, I pray for breakthrough. Yung mga matagal ng barren, yung matagal ng walang fruit spiritually. Right now, Lord, tinatanggal mo yung barrenness in the name of Jesus. Come on right now. I-receive mo in your spirit those people na binibigay ng Lord sa'yo. Come on right now. Pag-pray mo yung mga tao, yung mga kapamilya mo na gusto mong ilapit ngayong 2026 sa Panginoon. Huwag kang pumayag, kapatid, na hindi mo sila madala this year 2026. Change your mind, gumalaw ka in the name of Jesus, and even yung moral mo, magkaroon ka ng enthusiasm to really win them to the Lord. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for breakthrough in our spiritual life. Binabalik din ni Lord yung hunger mo for the Word of God. Binabalik niya yung compassion mo for the lost in the name of Jesus. Binabalik niya yung gana mo to serve Him, to obey Him in every area ng buhay mo. Come on, right now, binabalik ni Lord, pinapatindi niya yung conviction sa heart mo right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for breakthrough, Lord, in our relationships. Come on, kung meron man po tayong mga hinanakit, merong mga taong nakasakit sa atin, before iayos ni Lord, ibigay yung blessing sa atin, He wants us to mend our relationship in other people. No, maalis yung mga kabigatan sa ating puso. Come on right now, receive the healing from the Lord. Healing in our hearts, healing in our mind, kasi baka na-trauma ka, nawala na yung pagtitiwala mo sa ibang tao, nagkaroon ka ng hatred. No, right now, receive the healing from the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord. You are healing us. You are mending us. Maraming salamat po, Panginoon. And right now, hinihil din ni Lord yung buhay po natin. If there is darkness in our lives, come on, surrender it to the Lord. I-bring it to light, no? I-surrender, confess po natin sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Alisin mo itong bagay na ito. Come on, just profess to the Lord. Confess to the Lord your weakness. For sabi niya ganyan, His power is made perfect para po sa ating mga weaknesses. Yung power ni Lord, it is meant for you to be strengthened dyan sa weakness na yan. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord. Lord, right now, break every bondage. Right now, break every chain by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Right now, let's also pray for our family, for our jobs, for our businesses na talagang i-cover ng Panginoon this year 2026. Lord, cover our family with your precious blood. Kagaya po ng inahin,
your wings covers us. Lord, kagaya ng inahin sa kanyang mga hen, O Lord God, mga chicks, Lord, cover us under your wings. Cover us under your protection, Lord. As we obey you, Lord, cover us. As we submit to you, as we surrender to you, Lord, cover us with your protection. I declare, wala pong masisira ang kaaway sa buhay natin. And even us, because meron na po tayong wisdom galing sa Lord, hindi po natin isasabotage yung success natin. Hindi natin isasabotage yung ating sarili, yung ating family, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Marami pong salamat, Lord. Marami pong salamat. And right now, even in silence, sabihin mo sa Lord, ano yung pinagpipray mo this year, 2026. Na kailangan mo yung momentum para ma-achieve mo yon. Kailangan mo yung help ni God para ma-achieve mo yon. Come on right now, just say to the Lord with sincere hearts, alang ka plastikan. It's just between you and God. Lord, gawin mo to sa akin this year, 2026. Lord, ito yung gawin mo sa akin this year, 2026. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At kapatid, kung hindi nyo pa po dinedicate ang inyong buhay sa Lord, wala ka pang joy of the Lord kasi wala yung life mo sa Panginoon, Lord. Wala si Lord sa buhay mo. I invite you na receive mo si Lord, receive mo si Jesus. Not just your Savior, but your Lord. Kapatid, madalas nagkakakandasira-sira ang buhay natin dahil hindi ho tayo marunong sumunod doon sa instruction ng Lord through His Word, or hindi natin alam yung salita ng Panginoon. Ang sabi niyang ganyan sa kanyang salita in Joshua, He will circumcise your heart. Para yung heart na ito, it will love the Lord and it will obey Him. No? The Lord will give us a new heart. Amen? Aalisin niya yung lumang balat. No? Yung lumang container, yung old wineskin ng ating mga puso. No? And He will give us a new heart. At yung bagong puso na yon ay yung pusong marunong sumunod sa Lord. Yung pusong gustong sumunod sa Lord. Amen? Kaya ngayon, kapatid, sumunod po kayo sa aking panalangin. Not just to make Jesus your Savior, but to really make Him your Lord, your Master, your Commander-in-Chief, and your King. Panginoong Jesus, kinikilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, kunin mo yung trono ng buhay ko. Ikaw ang maupo. Ikaw ang masunod. From here and forward. Pagharian mo ang buhay ko. Pagharian mo ang puso ko. Bigyan niyo po ako ng pusong masunurin sa inyo. In Jesus' name, amen. Amen. The Lord bless you. The Lord keep you. And the Lord make His face shine upon you. And the Lord give you good success this year, 2026, in every area of your life. In Jesus' name, amen and amen. All glory belongs to God. Amen. Are you blessed? Amen? So, meron po tayong groupings
Okay? Pero kailangan po nating umalis ng mga before 11:30. Mahaba-haba naman po ang ating oras dahil po merong dedication mamaya. Okay? Pero meron po muna tayong groupings. Also, I would like to remind us, so yung pong ating convergent savings, no? It will be on June 13 and 14. Okay? Mag-save na po tayo kasi malapit na po yun. Okay? Meron po ba tayong bisita? Meron po bang newcomer? Meron po? Okay.